Friends of the Forest, ako si Ate Mimi, ang inyong resident kalikasan tour guide. At nandito tayo sa nagagandang kabundukan ng Kitanglan. Mga BFF, kung nakikita nyo, Teka! Oh! Nasisira yung mga puno? Nasaan ang mga puno? Oh no! Wait lang, baka Dito muna tayo sa tabing dagat, mga BFF, na kung saan punong-puno ng basura! OMG! Nasaan yung mga isda at mga coral reefs? What is the meaning of this? Bakit ang mga bundok at ang mga dagat na punong-puno ng buhay dati ay unti-unti nang nawawala? Sino kaya may kagagawa nito, mga BFF? Ano ba yan? Ang kalat na naman. Bakit naman kasi laging sa tapat ng bahay namin nakakalat itong mga basurang to? Kawawa ka naman, Mother Nature. Pero para sa'yo, Mother Nature, maglilinis ako araw-araw! Mga BFF! Andyan pala kayo! Naku, nakakaiya naman. Nakita niyo pa akong magdrama. Pero tara, pasok tayo sa aming garden na punong-puno ng buhay! Dali! Dali! Ay, meron pa. Let's go, BFFs! Kita nyo to, mga BFF? Isang plastic ng basura! Naku, isipin nyo, mga BFF, kung anong mangyari sa ating kapaligiran kapag ito'y mas dumami pa. Mukhang madami na naman tayong matutunan sa ating next Eco Adventure ngayong araw! Naku, kawawa naman yung mga pagong. Sabi na nga ba kahit sa mga maliit na mga basura, malaki talagang epekto nito sa mga hayop at sa mga halaman. Mga BFF, di ba last episode, natutunan natin yung mga natural causes ng mga extinction ng mga hayop at halaman? Pero paano kaya kapag tayong mga tao ang mga naging dahilan ng pagkawala ng mga to? Katulad ditong nangyari sa pagong na lumalangoy sa kumpol ng mga plastik. Dahil sa maling pagtatapon ng basura, napunta sa dagat ang mga plastic water bottles. Napupulyot o dumurumi ang ating kapaligiran. At kapag sumobra ang pollutants, kagaya lamang ng basura, usok mula sa mga sasakyan, at sa mga pabrika, pati din pala yung mga nakakalasong chemical, nagdudulot pala yun ng climate change, mga BFF. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Isa sa mga epekto ng climate change ay ang matagal na tagtuyot, malalakas na bagyo at matinding pagbaha. Dahil sa hindi balansing klima, nagugulo ang mga ecosystem at nagiging dahilan ng pagkaubos ng iba't ibang species. Bukod sa polusyon, ano-ano kayang man-made na dahilan ng pagkaubos ng mga species? Ay! Alam ko na! May kilala akong sasagot sa ating mga katanungan. Tara, mga BFF! Tawagan na natin siya! Kuya Elijah! Kuya Elijah! Nasa kagubatan ka na naman ba?
Ano? Hindi kita maintindihan. Ha? Hello? Teka. Hi, Ate Maymay at mga BFFs! Pasensya na, medyo choppy ha. Hirap kasi ang signal eh. Dito kasi kami ngayon sa Masungi Legacy Trail. Nagre-rehabilitate kami ng mga kagubatan na nanganganib na mawala. Ay, sakto yung topic namin today, Kuya Elijah. Kasi inaalam namin kung ano ang man-made na dahilan sa pagkaubos ng halaman at pati na din sa mga hayop. Aba, mukhang sakto nga Ate Maymay. Nakikita niyo ba itong nasa likuran ko ngayon? Anong napapansin niyo? Teka, Kuya Elijah, bakit halos wala ng mga puno dyan? Isa yan sa epekto ng mga anthropogenic na dahilan na nakasisira sa kalikasan natin, Ate Maymay at BFFs. Alin yun? Anthropogenic? Photogenic lang alam ko, Kuya eh. Woo! Biro lang, Kuya Elijah. Pero, ito po, kasama po ba ang polusyon sa mga dahilan na yan? Tama ka dyan, Ate Maymay. Kasama ang polusyon sa mga sanhi kung bakit nagiging extinct ang iba't ibang species sa paligid natin. Tara, tuturo ko sa inyo kung ano-ano ang mga ito. Una na rito ang deforestation. Sa katunayan, marami sa mga kabundukan at kagubatan natin ay threatened na pakalbo at mapatag para magamit sa iba't ibang pangangailangan ng tao. Kapag sumobra ang pagkuha natin, maaaring maging sanhi ito ng pagbaha, landslide, habitat loss, at iba pa. Kuya Elijah, ibig sabihin ba, dahil sa pagputol ng mga puno, nawawalan din ng tirahan yung mga hayop? Oo, Ate Maymay. Nagiging at risk din sila dahil sa irresponsable at illegal na pangangaso. At dahil wala na mga punong kumakapit sa lupa, lumalaki ang posibilidad na magka-landslide o bumaha. Naku, ang laki pala ng epekto ng deforestation sa climate change. Kasi isipin mo, Kuya Elijah, kapag kaunti na lang yung puno, kaunti na lang din yung oxygen sa paligid natin. Correct ka dyan, Ate Maymay. Ang pagsusunog ng kagubatan ay nakadadagdag sa polusyon sa hangin. Katulad ng mga usok galing sa mga pabrika, plantasyon, at mga sasakyan na may nakalalasong kemikal katulad ng nitrogen oxide at sulfur oxide. Mula sa mga ito, kaya nagkakaroon ng acid rain na nakakaapekto sa mga buhay ng mga halaman at hayop, sa kagubatan man o karagatan. Pero, teka, paano naapektuhan ng acid rain ang mga hayop sa dagat, Kuya Elijah? Ganito yan, Ate Maymay. Dahil sa acid rain, sumisingaw ang aluminum mula sa lupa. Kapag umuulan, inaanod ang kemikal na ito sa mga anyong tubig, papunta sa mga isda at coral reefs, kung saan pwede silang malason. Grabe, Kuya Elijah, konektado para lahat ng living things. At kapag nasira ang kagubatan, pwede rin maubos ang lahat ng species sa mga dagat. Good observation, Ate Maymay. Magkakadikit ang polusyon sa lupa, hangin at tubig. Kaya nga, kung hindi natin na itatapon ng maayos ang ating mga basura, malaki ang posibilidad na mauuwi ito sa mga karagatan. At bilang resulta, dudumi ang anyong tubig dahil sa mga plastic, langis, at iba pang kemikal na ikauubos ng aquatic resources. Magiging limitado rin ang malinis na tubig na maaari sanang inumin, pagpasyalan, at paglangoyan ng mga tao. Kuya Elijah, di ba archipelago yung bansa natin? At dahil napapaligiran tayo ng mga dagat, ibig sabihin, unlimited din yung resources natin. Ate Maymay, marami tayong naggagandahang mga isla na punong-puno ng mga yamang dagat. Pero, hindi ibig sabihin noon ay ligtas na ang mga ito sa pagkaubos. Bukod kasi sa water pollution, nanganganib din ang ating mga isda mula sa overfishing. Ito ay yung panguhuli ng sobra-sobrang mga isda at coral reefs. Marami ring illegal na paraan ng pangingisda na nakasasama sa mga dagat natin, kagaya ng dynamite fishing, cyanide fishing, at muro-ami fishing. BFFs, malaki rin ang papel ng mga resort,
commercial buildings, at irresponsible tourism sa pagkasira ng natural na ecosystem ng ating mga dalampasigan. Kamusta Ate Maymay at BFFs? Mas naiintindihan niyo na ba ang mga anthropogenic na dahilan ng pagkaubos ng ating mga likas na yaman? Opo naman, kuya. Naintindihan talaga namin. Ikaw pa ba? Pero, Kuya Elijah, may narealize ako. Kapag yung halaman at yung hayop nawala sa karagatan at kagubatan dahil sa maling gawain nating mga tao, pwede din pala tayong ma-extinct o kaya naman tuluyan mawala na dito sa mundo. Paano yun, Kuya Elijah? Ano ba dapat nating gawin? Don't worry Ate Maymay and BFFs. Marami pa tayong pwedeng magawa para maiwasan ang mga man-made na dahilan ng extinction. At isi-share ko ang mga ito sa inyo. Una, gumamit ng reusable bag kaysa plastic. Plastic ang isa sa mga nangungunang basura sa mundo. Kaya iwasan ang paggamit nito sa pamamagitan ng pagdadala ng sariling bag kapag may bibilhin. Pangalawa, magtipid sa kuryente at tubig. Kapag hindi ginagamit ang mga appliances sa bahay, kagaya ng electric fan o charger, alisin ang pagkakasaksak nito. Huwag din magsayang ng tubig. Pangatlo, magtanim. Magtanim ng sariling prutas o gulay sa inyong bakuran. Pwede rin sumali sa tree nurturing activities para punan ulit ang ating mga kagubatan. Pang-apat, magbasa. Ugaliin magbasa at unawain ang mga impormasyong natutunan mula sa mga kilalang eksperto at libro patungkol sa kalikasan. Ang pagpapalawak ng kaalaman ay isang paraan para mas epektibong masolusyonan ang anthropogenic causes at climate change. At panglima, syempre hindi lamang sa kaalaman nagtatapos sa mga ito. Meron tayong mga geo-reserve parks and forests sa bansa katulad ng Masungi, na kung saan pwede tayong bumisita at makilahok sa iba't iba nilang proyektong pangkalikasan. Tandaan BFFs, ang maliit na hakbang ay lumalaki kapag tayo ay sama-sama. May magagawa ka. Sabi ni Kuya Elijah, may magagawa tayo kontra sa polusyon at extinction. Mga BFF, naiisip niyo ba ang naiisip ko? Bilang human beings, napakalayo na ng ating narating. Sa pamamagitan ng technology, mas naging maunlad at madali ang ating pamumuhay sa araw-araw. Pero, may kapalit ang kaunlaran, ang pagkaubos ng mga likas na yaman sa mga gubat at karagatan. Dahil sa pagkawala ng pagkain at tirahan, nahihirapan ang mga hayop at halaman na mabuhay at mag-survive. Kaya bago pa man mahuli ang lahat, gawin natin ang ating parte bilang kabataan para sa kalikasan. At yan ay nagsisimula sa sarili nating tahanan. Simulan ito sa pamamagitan ng maayos na waste disposal. Tandaan ang 3 R's: reduce, reuse, recycle. At finally, ibahagi ang kaalamang pangkalikasan. Tama talaga si Kuya Elijah. Kahit nasa malit na paraan, basta malikhain, may magagawa tayo. Again, ako ito, si Ate Maymay, reminding you all na bawal ang hate. Let's all love, love, love Mother Nature! Until our next Eco Adventure! Bye mga BFF! Ay, ito! And post! Challenge accepted! Ayan mga BFF, na-share ko na sa aking mga kaibigan ang ating hashtag BFF for Nature Challenge. Climate change, ilaban natin yan. Polusyon, ilaban natin yan. Mga BFF, i-share nyo na rin yun sa inyo ha. Who knows, baka mag-trending ang BFFs Against Climate Change Challenge natin. Tapos, dumami pa ang kabataan ang ma-encourage na sumali sa Eco Adventures natin!